Alright mga kapatid, pag-usapan ulit natin no, ang mga napapanahong balita ngayon, lalong-lalo na ang China ay muling nagbanta na aarestuhin daw nila ang mga papasok no sa kanilang mga inaangking teritoryo, tigas na mga mukha no. So ito'y pinalagan no at binatikos ngayon mga kapatid ng gobyerno, mga opisyal ng gobyerno ng Pilipinas. At ilang grupo ang babala na ito ng China mga tol. Ito ang ating sama-samang panoorin at pag-usapan natin ngayon mga tol. At bilang isang Pilipino, dapat aware tayo sa mga ganitong klaseng issue, ganitong klaseng mga balita mga kapatid. So huwag na natin patagalin pa. Total wala na rin naman tayong iniintay na. Itong balitang to mula sa News 5 Everywhere. Alright, panoorin na natin to mga tol. Binatikos ng ilang opisyal ng ating gobyerno at ilang grupo ang babala ng China na huhulihin ang mga ilegal na papasok sa mga inaangkin nilang teritoryo sa West Philippine Sea. Nasa frontline ng balitang yan si Gio Robles. Tigas na mukha no? Desperado na ang China. Yan ang buwelta ng atin ito koalisyon kaugnay ng babala ng China na huhulihin na nila ang mga dayuhang manghihimasok sa mga inaangkin nilang teritoryo. Inilabas ng Actually mga tol yung sinasabi ng China na mga dayuhan, sinabi lang nila mga dayuhan pero Pilipinas lang talaga pinapatungkulan nila dyan. Kasi hindi naman nila kayang gawin yan sa ibang bansa eh. Yan, sa Japan, wina-water cannon sila sa Japan eh. Pinapalibutan din sila ng mga barko doon, binabangga sila doon mga tol, wala silang palag doon eh. 'Di ba? Yung mga Chinese Coast Guard nila at yung mga mangingisda nila pag pumapasok sa karagatan ng ng Taiwan o 'di ba? Hinahabol sila ng mga Taiwanese Coast Guard. Yung may nalunod pa at may nasawi dahil doon eh. Dito lang sila sa Pilipinas nakakapagtapang-tapang ng ganyan at ginawa nila yung paglalabas ng batas na yan kasunod nung ginawa ng atin ito yung civilian mission mga tol. At para hindi na maulit yung civilian mission na yun, ito na. Naglabas sila ng kautusan mga tol. Inutusan ng China yung mga Coast Guard nila na arestuhin daw yung mga dayuhan. Di pa talaga dinerecho no? Mga Pinoy ang gustong arestuhin ito mga to. Di ba? China ang kautusan matapos ang matagumpay na civilian mission Ayan, ng China na huhulihin na nila ang mga dayuhang manghihimasok sa mga inaangkin nilang teritoryo. Inilabas ng China ang kautusan matapos ang matagumpay na civilian mission sa West Philippine Sea. See? Sa ulat ng South China Morning Post, inatasan ng China ang kanilang Coast Guard na ikulong ang mga anilay trespasser kahit walang paglilitis. Di ba? Trespasser ang tawag nila doon. Ang tawag naman natin sa kanila is squatter. Mga squatting. 'Di ba? Kasi kung pagbabasehan natin mga tol UNCLOS, international law, wala silang karapatan diyan. Wala nga silang karapatan na manatili diyan mga tol eh kasi hindi na nila sakop 'yan eh. 'Di ba? Exclusive economic zone ng Pilipinas 'yan, hindi kanila 'yan. Tapos sila pa mga aresto mga tol. Tindi kapal ang mukha. Ganon sila kakapal muks. 'Di ba? Ang tindi. Hanggang 2 buwan daw pwedeng makulong ang mga mahuhuli. Ipatutupad daw nila ito simula sa Hunyo. Ito ang tanong mga tol. What if seryosohin ng China to at ipatupad talaga nila yan? At may mga Pilipino nga silang maaresto. Ang tanong, ano ang gagawin ng ating gobyerno? Tanong pa lang yan sa ngayon mga tol. Any idea? Comment nga kayo sa ibaba mga tol. Ano kaya ang gagawin ng ating gobyerno? Mananatili pa rin kaya tayong diplomatic protest, no? At mananatili pa rin kaya tayong ganito, puro sa media, mga ganyan-ganyan mga tol. Well, hindi natin sa minamaliit, no, yung mga ganong pamamaraan kasi yun na yung pinakamapayapang pamamaraan na alam natin ngayon eh. Hanggat wala tayong kakayanan na makipagbanggaan at makipagsagupa sa kanila, mananatili talaga tayong ganito. Kasi kulang na kulang talaga tayo sa assets. No? At hindi pa kaya ng ekonomiya ng bansa natin na pumasok sa gera kasi talagang malaki ang mapipinsala nito sa atin. Kinumpirma naman ito ng Chinese Embassy sa Maynila. Para kay Akbayan President at co-convener ng atin ito coalition Rafaela David, ang banta ng China ay hindi lamang paglabag sa international law, kundi pag-amin ng China na epektibo ang ganitong klase ng akbang na pinangungunahan ng mga sibilyan.
Hindi raw magtatagumpay ang China sa kanilang paninindak sa mga Pilipino. Sa halip ay mas lalo pa nitong palalakasin ang ating loob para ipaglaban ang ating karapatan sa ating teritoryo. At sana naman manghimasok no ang international law, international community. If ever na ito totohanin ng China, mga tol. Kailangan may pakialam ang international community dyan. At saka kung ito gagawin ng China sa mga Pilipino, isipin mo na lang mga tol, ang Vietnam napakaraming isla dito sa loob ng West Philippine Sea at saka sa loob ng tinatawag nilang 10-dash line. O di aarestuhin din nila yung mga yon. 'Di ba? Ganon din Malaysia, Brunei kasi lahat 'yon sinakop ng 10-dash line nila eh. So pag aarestuhin nila 'yon, tingnan natin mga tol, baka naman lumipas ang maraming buwan, Pilipino lang ang mga maganyan nila. Kasi sa Pilipinas lang talaga sila nakakapagtapang eh. Dapat regular at nagiging normal na nakakapunta ang mga ordinaryong mamamayan sa ating sariling karagatan sa West Philippine Sea. Tuloy-tuloy po tayo sa ating paninindigan dahil nakita po natin lalo pa yung ginagawa ng China, lalo na sa ating mga mangingisda. Nauna na rin sinabi ng Philippine Coast Guard na malinaw na iligal ang bagong patakaran ng China. Bukod sa Pilipinas, papalagan din daw ito ng iba pang bansang claimant sa South China Sea. Tama, 'di ba? Ang daming claimant diyan. Hindi lang Pilipinas mga tol, Vietnam, Malaysia, Brunei, ano pa ba, Indonesia, Taiwan, 'di ba? Ang dami kasi nilang sinagasaan mga tol eh. Napakarami nilang sinagasaan diyan. Doon sa ano nila, doon sa 9-dash line, 10-dash line nila. 90% na kabuuan ng South China Sea inaangkin nila mga tol. Ganon sila kaganid. Definitely, it's not just the Philippines that will be affected on this kind of domestic law na ginawa nila. What about the Vietnamese, the Malaysian, the Indonesian? No? Ayon naman sa isang security expert, kailangan nitong iprotesta agad ng gobyerno ng Pilipinas sa International Court. Hindi lang dapat Pilipinas lang. Pero syempre tayo naman talaga pinakatatamaan yan kasi kaya lang naman inilabas ng China to dahil talaga sa Pilipinas eh. Yun lang naman din kasi ang kayang-kaya nilang takot-takutin eh. 'Di ba? Pero hindi lang Pilipinas ang magrereklamo sa kanila diyan. Pati malamang pati yung ibang claimant din na sinagasaan ng ano nila ng 10-dash line nila. If they keep on pushing on this new law, they will have to struggle with the people power of the Filipinos, and they might see another Shannon incident at sea, this time in the West Philippine Sea. So I think they have to rethink of this new law because this is contrary to the international law and to the 2016 Hague ruling. Para naman kay House Speaker Martin Romualdez, ang agresibong pahayag ng ito ng China ay tahasang pagpapataas ng tensyon sa West Philippine Sea. At yun talaga ginagawa ng China mga tol. Kasinungalingan lang nila kapag sinasabi nilang resolbahin to sa mapayapang pamamaraan, wag na kayong magpapasok pa ng mga third party country na hindi naman involved dito, katulad halimbawa ng US sa kayo mga European country, di ba? Mas maganda daw ayusin na lang to sa pakikipag-usap. Paano maayos sa pakikipag-usap? Tignan niyo yung ginagawa nila. 'Di ba? Sinong presidente makikipag-usap sa mga ganitong klase ng kaisipan? 'Di ba? Bukod sa inaangkin na nga nila yung hindi kanila, labag yan sa international law at UNCLOS, natalo na sila at napawalan ng visa na yung claim nila. Sila pa maglalabas ng ganitong klaseng batas. Aba, ang tindi, 'di ba? Malinaw umano itong paglabag sa international law na sumasaklaw sa karapatan ng Pilipinas at iba pang mga bansa sa South China Sea. Tama. Ganito rin ang saloobin ni Senate President Mig Zubiri. Sa isang panayam, sinabi ni Zubiri na paglabag sa United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS, partikular sa freedom of navigation, ang plano ng China na ikulong ang mga anilay dayuhang trespasser. Yon, yung freedom of navigation. Kasi papasok, dadaan. Kasi may freedom of navigation mga tol eh, di ba? Dadaan. Ay aarestuhin na rin nila yon, di ba? Eh di, nilalabag nga talaga nila yung batas mga tol. O di ganun sila kakups. Nagbabalita mula sa Frontline, Gio Robles. Ikaw bilang isang Pilipino, ano ang masasabi mo rito mga tol? Diba? Ano masasabi mo sa balitang to at sa panibagong batas na inilabas na to ng China? Grabe ang pagkasugapa nila mga tol, pagkaswapang no? Grabe rin yung pagiging tapang-tapangan nila at pagkasiga-sigaan dyan eh. Kung meron ka lang superpower, pasabugin mo isa-isa no?
Well, anyway, hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi, mga tol. Peace out.